Salamat po sa lahat na naririto. So talaga 'no, masipag na mga anak ng Diyos, mga kapatid nating lahat. Anak ng Diyos, natural tayong lahat ay anak ng Diyos, magkakapatid tayo sa isang nandiyan ba? Klarado ba ang resepsyon ka rito? Yes po. Naman po. Hello? Okay na? Klarado pa? Yes po, Brother Ike. Okay po. Okay. So, mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos sa bawat isa na narito at inalalahanan at nire-renew na naman tayo sa sinabing nagbalik tayo sa sinasabing ordinary time sa ating liturhiya at nire-renew na naman tayo sa ating ordinary life. Yung ibig sinasabi na ang lahat ng ating paglalakbay ay palaging may paalaala mula sa Diyos. Okay? Paalaala mula sa Diyos bilang parent, bilang kapatid, bilang tagabigay ng mga patnubay, paggabay, ayun po ang Diyos nagpalaala. Ganon din ang ating parent, nandoon din ating mga nakakataas, mga nanguna, paalaala lang ito at paglalakbay na meron kayong gabay. Okay po. Sa ating paglalakbay sa ordinary time natin ngayon, talagang ulitin natin at inuulit ni Jesus din yung sinasabing, pinalabas niya dito yung human frailties, yung sinasabing mga kahinaan ng tao. Dito sa ating ebanghelyo, makita naman natin ang unang kahinaan ng tao, yung sinasabing umusbong ang sungay, no? Umusbong ang sungay, yung sinasabing nag-advance na, nag-advance na, hingiin ang mataas na pwesto. No, mataas na pwesto kasi imagine kung sino man itong dalawang kapatid at narinig ng mga apostolis, hala, umpisa pa lang natin sa gawain na ito. Tapos hinihingi na ang mataas na pwesto kung sino makaupo sa kanan at sa kaliwa. So, yun po ang meaning ng kanan kaliwa na, uy, okay, so mataas na pwesto. Yung the place of honor, the first place of honor. So kung sinong mauna, sige, diyan ka sa harap. Okay lang iyan. Kasi mayroong pinaglaan, yung reserve, no? Reserve places, no? Maraming ganyan po. Ay, reserve places ito ng simbahan, reserve places ito ng mga VIPs, o reserve places ito sa may selebrasyon. Okay lang yan, okay lang yan. Kasi kaayusan naman iyan. Ang puntos lang dito na pag mali ang hinihingi, okay, yung reserve position na iyan o place, pag hindi iyon para sa atin, para sa kanila, at sinabihan agad sila ni Jesus, hindi nyo alam ang inyong hinihingi. At sumunod pang sinabi, ay hindi ko yan hindi ko sa akin ang magbigay ng sinong makaupo sa kanan at kaliwa. Ipinaglaan na. So, ipinaglaan ng Diyos Ama iyan sa langit. So okay na iyon. Na-resolve na iyon doon na ay kung sino lang pinaglaanan ng mga posisyon na iyan, ng reserve posisyon na iyan, may reserve. Ang walang reserve position, mayroon ding sinasabing mga pagdandahan nating pag-angat. Pag-angat at later on, makamtan pa rin natin yung mga posisyon na iyan. So hindi bigla-bigla. Pero umusbong agad ang sungay. Yung sungay po, yung alam mo naman natin, pag diabolo, malaking diablo iyan, malaking sungay, tapos yung diaboleto, maliit na sungay pa rin, no? Diaboleto. So yung mga ganyan po, umusbong agad. Kaumpisa lang ng trabaho, kaumpisa lang tapos kasabi lang ni Jesus na pupunta, magbata siya kung anong mangharapin niya doon sa Jerusalem, mamatay siya, ipapako sa krus lahat. Hindi pa rin maintindihan. Ibig sabihin, nalihis, no? Nalihis na ilayo. Nailayo ang kanilang damdamin, ang kanilang nanaisin sana na maayon sana sa ninais ni Jesus. Hindi eh. Doon na sa posisyon, doon na sa ano-ano. So, taliwas, no? Taliwas sa ikinukwento ni Jesus. Okay? Kaya nga umusbong agad ang sungay. Ano ang unang punto? Pinalalahanan, winawasto agad ni Jesus ito. Okay? Winawasto ni Jesus ito. Agad. Yung sinasabing paghangad ng mga hindi o pagnais na hindi kanas-nais or maling ninanais. Kasi hindi yan para sa iyo, hindi yan para sa iyo, ay mayroon lang mga ilan lamang ang magkaroon diyan. At kung payo para yun sa iyo, hindi muna kasi sinasabi nga sa kaduluhan, matuto mo nang maglingkod, matuto mo nang magpakumbaba. So may panahon talaga, aangat tayo diyan, aabot tayo diyan, pero matuto mo nang maglingkod, magpakumbaba. So
Okay lang iyan. So mga kapatid, ito yung human frailties. Umuusbong kasi ang sungay ng mga ganito kasi pinalahanan na mayroon tayong ganyan. Sa lahat ng sanggatuhan, mula sa mga apostolis o hindi pa sa mga apostolis, mula kay Eva Tadan, atras pa tayo, Eva Tadan. Kasi yung si Eva Tadan na hindi pa sila nailabas, nailabog sa lupain na ito, hindi na sa paraiso, yun, sa hindi pa sila nailabas doon sa paraiso, ay masayang buhay yun. Magaan na buhay, lahat-lahat. Pero yung inuudyukan na sila ng maling udyok, ayun, maling nais, ay talagang hindi naman sa kanila iyon kasi human frailty na nakita ng demonyo, ay may kahinaan ng tao. Ay, perpekto nga siyang tao, pero perpektong tao sa paraiso, ayon sa kagustuhan ng Diyos, pero may kahinaan ito. Kaya nga, udyok ng demonyo na lilingla. Nilingla nga talaga. So, bakit? Kasi intensyon ng demonyo malingla kasi para mahalin tulad niya, maging demonyo din. Kasi ang mga demonyo ay, anong tawag, sa unang pag-away nila doon sa langit, yung gusto nilang umuusbong ang sungay. O, ganon pa rin. Umusbong kasi sungay. Gusto agad na makuha ang posisyon na maging God. O, hindi na. So, ayaw ng Diyos iyan na ganon po, na gaya ng mga good angels, naging bad kasi umusbong ang sungay. Naghangad agad ng mga naisin na hindi kanais-nais or maling pagnais kasi wala pa sa panahon. Okay? So, kaya nga nangyari iyan at nasunod natin iyan pula kay Ibatadan kasi nagkasala sila. So nilabog at nilabas sila sa paraiso at ganun na tayo. Lahat ng mula noon, yun ang sinasabing original sin. The result of original sin. Nakaukit, nasa balat na natin iyan, DNA na natin iyan. Na yung kahinaan nilang Ibatadan kasi nalignas na ng demonyo, nasa DNA na natin iyan na mayroon talagang ganun. Umusbong ang sungay, ay hindi na mapipigilan, kasi yon, ang ganda lang dito na palaging pinalalahanan tayo every day of our life, lalo na sa atin na tagasunod, tagapakinig, sa charismatic, sa Catholic Independent, lalo na sa atin na mamalagi. So palaging pinalahan, ano ngayon? So walang yung palaala kasi hindi narinig, hindi nakinig. So mahirap yan, mahirap ito mga kapatid. So hindi naman tayo magkumpara, kundi ang Diyos po ang nakakalam kung kailan din natin sila maliliwanagan or ang Diyos ang magpapaliwanag sa kanila or maging instrumento tayo maabutan. Na ating mga kapatid, itong mga sinasabi sa Biblia, hindi lang ito pang Kristiyano. Okay, ito na. Ito yung pinaka-i-insert natin dito po. Habang nagbabasa tayo ng Biblia, Biblia ng Kristiyano Katoliko, hindi ito sa mga Hudyo, hindi ito sa mga Muslim o mga Hundo. Pero ang message po, hindi lang sa mga Kristiyano, hindi lang sa mga Katoliko. Ang message po ay para sa lahat ng sangkatauhan. Kasi hindi naman tayo lang ang niligtas. Generally. Mayroong generalization sa kaligtasan na ginawa ni Jesus kasi si Jesus ay napapako sa cross sa sangkatauhan. Hindi po, iba-ibang lahi yan, iba-ibang religion. So, ano ngayon? So, pag ipabasa natin ito, mangyari nawa na mayroong enlightenment. Magbago man sila o hindi, mangyari nawa na ito ay papasok sa kanila, maitanim sa kanilang isip. Ganito pala. Hindi ito pang Kristiyano, hindi pang ang pagbasa ng Biblia, hindi lang pala Kristiyano, hindi lang pala Katolik, para ito sa lahat. Kaya nga, instrumento ito na hindi maiwan sa atin ay ma-share natin, lalo na sa mass media kasi mayroon natin kaparaanan na ma-share. May bahagi mo natin. Ano yung ma-share natin sa araw na ito? Na tayo pinalahanan ng Diyos. Na huwag agad mo umusbo ang sungay kasi nangyari yan sa mga demonyo. Kaya si Tanas nailabog sa kamunduhan na ito. At ganon din tayo, nailabas si Ibatadan at nalabog naman sa mundong ito. At ganon din tayo, nasunod o napanunod, naging kaugalian natin ang mga kahinaan na ito. Okay? Kahinaan na usbong talagang sungay, tatawid agad, walang pagsisikap, walang paglilingkod, walang pagpakumbaba, ay talagang kunin agad ang unang posisyon. Yung posisyon, ano pa, prestigious pa, ano pa, yung mga honors, yan, place of honors, yung mga VIPs, wala mang pinagsikapan, wala mang pinaghirapan, yung mga ganyan po. Importante ito sa number 1 na ating tinatalakay ngayon. Ngayon, magsabi din yung mga kabila in a sense na opposite dito. So ano ngayon, Brad? Kung anong
namalayan ko ngayon, hindi na lang ako maghangad pala, hindi na lang ako magnais, hindi naman. Hindi naman na mali ang pagnanais. Itama lang ang pagnanais. Kaya nga niwan ang minawasto ni Jesus, itama lang iayon. Kaya nga inaayon, ang pinag-usapan ni Jesus dito, ang konteksto, pupunta siya, magbata, magdurusa, papato sa krus, at mamatay. Ay hindi nakiayon, hindi nakikinig sa kalooban ng Diyos. O, yun po. Iayos lang. Kasi yung hangarin mo nga iyan, susunod lang iyan. Huwag mo na unahin yan. Ang kalooban mo na ng Diyos. Importante ito sa number 1 po. Na huwag mo na usbong yung nais natin, kasi nandiyan naman, natural iyan, kundi iayos mo na sa kalooban ng Diyos. Yun lang number 1. Okay? Kalooban mo na ng Diyos ang matutupad. Hindi mo na ang sariling kapakanan. Hindi mo na ang sariling hangarin. Sa Diyos mo na ang mauna. Okay? Yung number 1. Okay, yung number 2, yung sinasabi nating number 2, ay umusbong din yung sinasabing mga pagsisilos. Kasi may nakakinig yung pagsisilos. Ay kanino naman yung gawain yung pagsisilos? Human frailty din yan. Kasi yung sinasabing capital sins, 7 capital sins, isa na iyon ang pagsisilos. Saan naman galing yan? Mula pa rin originally sa demonyo. Okay, naipasa nga kay iba't adan. So, naitanim na naman, naging DNA na naman spiritually sa ating buhay. Na ay talagang nagsisilos na, nagkalituhan na, naggibatihan na, ano pa, may pinag-awayan na, lahat po, gumagalaw na ito kasi kademonyuhan niya yung mga sungay, mga sungay-sungay na ito. So, putol. Yun po, yung ninanais ng Diyos na gagaling o gumaling tayo sa mga ganitong kaparaanan kasi una-una we are conscious of being human. At being human, mayroon tayong human frailties, mga kahinaan, kondisyon sa ating buhay na hindi natin mag-automatic ito, kundi mag-ensayo tayo. I-dominar natin ito. Okay, ito nang i-dominar natin. Tinuturuan tayo, pinalahanan kung paano naman ito i-dominate. Ngayon, kung pupunta tayo sa sinasabing agad-agad na i-dominate natin ito sa magitan ng mag-stop ka muna, magdasal ka muna. Alin bang kalooban ng Diyos? Yan ang mga solusyon. Ano bang kalooban ng Diyos? Stop muna, makinig muna. Hindi mo na sarili kong hangarin. Hindi mo na sarili kong opinion. Hindi mo na sarili kong pananaw. Kalooban mo na ng Diyos. Alin ba? Saan ba dito? Yung discernment of the Holy Spirit o the discernment of the Spirit? Ito palang kalooban ng Diyos. Ito palang Espiritu ng Diyos. Okay. Kasi nag-stop ka nanalangin ka. Ngayon, sumunod yan, kasi nandyan na, nag-stop ka na, nanalangin ka, may liwanag na, kalooban ng Diyos. Sige na, ipapalagay na iayon sa pwesto o sa panahon. Iayon sa pwesto o sa panahon. Importante ito. Kasi mahirap naman. Nandyan ang kalooban ng Diyos. Hindi naman naayon, hindi naman na pwesto. So, kahit saan na lang, tira na lang dito. Hindi naman. So, kasi ang Diyos ay kaayusan. Ganon din, mayroong laan ng posisyon iyan, yung nais na iyan, may kalalagyan. Sige lang, darating ang panahon na tama, timing for that. So, tapos yung number 3, yung sinasabing, magpakumbaba ka lang, magsikap, magpakumbaba, trabaho ka lang, maglingkod in silent way. Okay? Yun mga sunod-sunod na mga solusyon na ibinigay spiritually sa ating buhay na ito ay training process ito. Kasi kung hindi tayo matrain dito, ay talagang re-reflect agad ito sa ating individual na ano bang kamalayan mo bilang Kristiyano, mature Christian? Ano bang disiplina mo bilang mature Christian? Pag hindi, babalik sa atin, hindi pala tayo na-train. Hindi pa talaga. So, sabi ng mga santo, train up yourself accordingly to the will of God. Matuto tayo na magdisiplina, pumipigil sa mga at nakakaayon sa kalooban ng Diyos. Pag hindi tayo na-train. Babalik na naman iyan sa ating pinanggalingan, yung upbringing natin sa family. Kasi what brings out or what comes up in our community, sa ating malawak na komunidad, sa ating online komunidad, sa parokya, magmula yan sa pamilya. Kung paano ang upbringing natin, magre-reflect na naman yan. Kaya nga, pag ang parents talaga hindi nag-responsable, accountability, so hindi natuto na mag-guide sa kanyang mga anak, ay yung anak talaga walang psychological consciousness, awareness sa mga ganito, at related sa religion, Christian, ay wala talaga. Kaya nga,
darating na lang, lumaki na lang, ay walang, ano tawag doon? Walang, walang good background sa good family. Okay? Kaya nga, magre-reflect din yan. Kaya nga sinasabi nga natin, kung sinong barkada mo ngayon, okay, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, hindi yan sa barkada lang, kundi anong pinanggalingan mong pamilya. Paano ka dinitrain up? Pag hindi, magre-reflect talaga agad yan. Kasi sabi nga, ang makabasa sa Biblia o hindi man siya Kristiyano Katoliko ay para ito sa lahat. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa buong sangkatauhan. Mula lang sa atin. Privilege lang tayo kasi tayo na unang nakikinig, tayo nag-unang mag-i-instrument yung magmalita sa kanila kasi magpahayag. Yes po. Pero hindi ito na naiwan lang. Kahit na hindi sila ma-convert, iparinig din natin, i-share din natin. Ang gusto ng Diyos ito. Kasi itong mga kahinaan, itong mga anong tawag doon? Mga sugat o sugat kasi ito eh. Yung mga piklat, sugat ng ating mga sa ating katawan na tao, talagang mula ito sa original sin. O nanggaling na iyan yan. Inaabotan tayo ng kamay ng Diyos, inalalahanan tayo, nalupid na niya ito. Okay? Nilupid na niya ang mundo. Kaya nga, anong response naman natin ngayon? Sasalungatin ba natin? Hindi. Sasagot lang tayo. Susurrender tayo na sa Diyos na, yes Lord, nilupid mo na pala. Anong gagawin ko? Mag-ensayo din tayo para malupid din natin totally ang ating sarili. Ensayo ito mga kapatid. Kasi kung hindi, ay talagang, kaya nga, balik na naman tayo sa human frailties, manatili naman tayo sa human frailties, ay ulipon, alipin na naman tayo ng demonyo sa mga kaparaan ng demonyo. Hindi pa naalalihan ng demonyo, kakaiba yon. Possessed by the devils, kakaiba din yon. Kakaiba din yung alipin ng demonyo kasi nandoon pang kaparaanan ng demonyo. Mga characterization na iyan, mga kaugalian na iyan, mga asal na iyan, hindi pa may tuwid, may tama. So, ngayon, balik tayo sa ating example. Lalo na sa, di ba, yung the basic unit of the community, yung ating family. Tapos mula sa upbringing dyan, magre-reflect yan hanggang sa syudad, palakihan na government, national, di ba po? Hanggang sa politics. Kaya nga, nanatili nga blurred, nanatili nga corrupted ang mind sa politics, kasi ang politics na leadership, ay, nako, kasi mula sa Christian, anong tawag doon, yung katuruan na Kristiyano mula sa Biblia, ay hindi ito na ituro, hindi ito na paabot. Nga sinabi ni Jesus, na hindi na iyon, nung ikaw ang nauna, ikaw ang leader, ikaw ang magdomina. Hindi na iyon. Kasi ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, kasi panahon lang yun sa demonyo. Ganun ang gusto ng demonyo. Leader ka, nauna ka, ikaw magdomina. Hindi. What is the leader according to God, according to Jesus? Yung sinasabi nga, na a good leader, a good follower. Another for that, a good leader is a good servant. Okay, good leader is a good follower. A good leader is a good servant. Ay kung good follower, ay leader yan. Good follower bisa sa batas. Ay talaga, binabali ang batas. Ano ba? Bakit? May sample na ito mga kapatid ha, kasi alam naman natin na ito nangyari sa Pilipinas. Binabali ang batas, kung ano-ano pa. Kasi hindi naman daw tinatanggal ang batas, binabali lang. So, pangit yan. Pangit ito. So, yung sinasabing, iniwasto ng Diyos ito lahat-lahat na hindi po. Kasi mga sungay yan, putulin. Kasi, a good leader, a good follower, pumalo ka. Huwag kang, kung anong nasa batas, sumunod ka. Ay, hindi eh. Kung anong nasa batas, kinuligsa, hindi in-apply ang batas, hindi in-implement, ay wala talaga. Wala talaga. It's not a good follower, a good leader. Talo ng service. A good leader is a good servant. Ay hindi rin. Hindi din nag-service. Pinaglilingkuran, nakabayan ng bayan, lahat ng mga pag-ransack. Ano ba yung ransack sister? Ransack. Hanggang naging bloodsucker. Bloodsucker yung Dracula. Alam naman yung Dracula, inuubos pati ng dugo, no? Ubusin pa. So pangit yan. So pangit talaga nangyari sa ating sosyedad. Sa Pilipinas, lalo na example, no? Pangit yan. Kasi hindi nga makatao. Ito yung mga kapatid, tandaan natin, sabihin natin mga kapatid, na ang Biblia, sa Kristiyano, privilege yan. Sa mga nampalataya, privilege yan. Pero ang Biblia ay salita ng Diyos para sa lahat ng katauhan. Matututo tayo dito. Kahit na hindi ka Kristiyano, Hudyo, ka Muslim, matututo tayo dito.
kasi nakakaayos naman ito sa atin. Napapagaling naman nito ang ating mga isip puso na isaayos naman. Pag hindi na sa ayos, ay talaga, magsabi lang yan, ay religion there is a perfect separation of the state and the religion. Okay lang yan sa sinasabing direkta na kaparaanan na panunukulan at yung pagsagawa sa batas. Okay lang yan. Pero pag sinabing application of the Christian teachings because coming sa God, ay para lang sa Kristiyano, hindi para ito lahat ng sangkatauhan. Kaya nga, ang learning natin dito ay learning ito para sa lahat, apply ito sa lahat. No? Hindi na yung leadership magdomina, kundi leadership na good follower sa batas na sa batas, mula sa batas ng Diyos, ang good leader ay talagang good servant. O siya yung naunang naglingkod, nagpakumbaba. Hindi yung pinaglilingkuran sa lahat ng mga naka-high position diyan, honor dito, honor, yung sinabing, honorable, tapos hindi para honorable ang buhay. So, yun po, bumabalik. Kasi gusto ng Diyos na maiseayos, mapagaling tayo dito, kasi hindi ito sa anong lipunan kaulahi, kundi mula ito sa nilupig ng kaugalian asal ng demonyo. Okay? So, importante ito mga kapatid. Parang we go beyond to the extent of learning our faith, our Catholic faith. If we learn to read the Bible, we let others learn the Bible, even they will retain or remain not Christian, not Catholic, because the Word of God is for all. And if it is for human society, and for good for all, it is not only, it is not inclusive, it is exclusive. So, ibig sabihin, exclusive, it is inclusive. Napapaluo po lahat, hindi exclusive na para sa atin. Yes, we are privileged to share it with them. Ipaabot po natin, maging instrumento na tayo na talaga, no? Malaki pala ang ating gagawin. Mga tumatanda na tayo, may mga tatandaan. Yes po, share natin bahagi na ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, Kristiyano ka man hindi, para sa lahat ito. Kasi nakakaayos na mapagaling sa mundong ito na nilupig na ng Diyos mula sa demonyo. At alam naman natin, ang tinatamaan ng demonyo, hindi lang Kristiyano, hindi lang Katoliko, kundi buong sanlibutan. Pati ng Muslim, Hindu, lahat. Kaya nga, sa aral natin, ang good leadership is a good follower, a good leadership is a good servant. Nagpakumbaba para ma-healed, mapagaling, maging instrumento tayo sa sinasabing pagiging pamumuhay natin at talagang totoong malupig natin sa ating sarili ang demonyo. Purihin ang Diyos mga kapatid. Mag-follow up lang kayong questions po. Purihin ang Diyos. Meron po ba tayong questions para kay Brother Ike? Hello Hindi po. magtanong. Po. Amen sa lahat sa atin. Pagpupuri para sa atin lahat. Hingi lang po ako ng paumanhin sa inyo. Hindi ko po alam talaga kung anong nangyari sa akin ngayon. Siguro kampante ang kalooban ko, wala akong alaga kasi ngayon. Pero I am very much ready para maglingkod, magsabay sa atin, paglilingkod sa ating gawain. I'm very much ready. Kaya lang kahihintay ko lang po talaga ng link natin. Hindi ko malaman, hinila ako talaga ng tulog. Hindi ko talaga maintindihan sa sarili ko bakit ako nakatulog. And kahit anong ingay yata, wala akong narinig. Napakalalim ng tulog ko. Maraming salamat din naman. Maybe the Holy Spirit yan ako para makapagpahinga naman ako. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. And then, nabigyan ako ni Sister Cora ng assignment. Kahit papaano, masaya na po ako kahit nakapag-participate ako. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Nabigyan ako ng pagkakataon. Maraming salamat sa inyo. And then, my question is maganda po ang ating mabuting balita. Maraming salamat sa paliwanag nyo, Brother Ike. Kaya lang po, nagtataka ako, di ba? We have all the angels in us, and nasa atin po ang mga salita ng Panginoon na siyang ating
kumbaga ay sword para sa pagmamahal sa Panginoon and faith in Lord. Kaya lang, ang question ko po sa araw na ito, di po ba binigyan tayo ng Panginoon ng choice? Kaya binigyan tayo din ng angels to guide us, sometimes to guide and protect us. Pero pag nabanggit nyo nga po, ang ating kasalanan nag-umpisa sa kay Eva at Adan. That is our mortal sin. Pero nababawi po natin yon sa pamamagitan ng tinuro sa atin ng pagsisisi. Pakita natin sa Panginoon na tayo ay nagsisisi. Pero bakit niya po tayo binigyan ng choice na gumawa ng masama, and then mayroon tayong ding choice na magbawi or to have remorse. Karoon tayo ng remorse sa ating maling nagawa. Tayo lang panibago, yung nga binibigyan tayo sa salita, panibagong buhay. Ang bawat salita at ating ang forgiveness and remorse ay panibagong buhay sa atin. Bakit po ganon? Brother Ike, na binigyan niya tayo talaga ng choice between dito pa tayong bahala magpili sa sarili natin. Tulad ni Eva at Adan, di ba? Lahat ng ibig nyo, pero meron ka akong hindi pwede sa inyo ipagalaw. And yet, ginawa din po nila. Bakit po may damdamin tayong ganoon? Samantalang tayo ay kausap na mismo ng Panginoon, nasa loob natin ang Panginoon. Yun lang po. Ang ganda, no? So, Po. una munang tanong, sister, kasi maraming tanong. Number 1, ano yung sinasabing, bakit pinagkalooban tayo ng malayang pagpasya? Yan ba Opo. munang tanong? Opo. Okay. Yan. Malayang Okay. pagpasya. Yung malayang pagpasya. Ito malayang pagpasya, ito yung nakakahigit na kaloob sa lahat ng kaloob ng Diyos. Okay? Kasi, bakit nakakahigit siya sa lahat ng kaloob ng Diyos? Natural, no? May buhay na tayo, nagkaroon tayo ng mga paggalaw, mga lakas, yung ibig sabihin, ano pang enerhiya nga mayroon tayo, isip, damdamin, lahat-lahat. Pero kakaiba yung sinasabing sa lahat ng kaloob na iyan, mula sa buhay na ibinigay ng Diyos, nakakataas yung sinasabing maraming pagpasya. Kasi mula noon hanggang ngayon, itinatanong pa rin yan sa mga dalubhasa. At ang sagot, buti na lang mayroon tayong malayang pagpasya. Bakit? Kasi lalo na ngayon nag-intra ang mga robot. Nag-intra ang mga robot noon, ha? Noon pa. Nag-intra ang mga invention. Nag-intra ang mga AI. Lalo na ngayon, ay wala pa rin nakalampas sa sinasabing malayang pagpasya na ibinigay ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na maging, natural, minor lang yung robot, ayaw ng Diyos maging AI ka, ayaw ng Diyos iyan. Kasi this is the greatest expression of His love. Kasi hindi nga tayo maging pareho sa Diyos, ginagaya tayo, pinaghirapan tayo na maging pareho sa Diyos, pero hindi pa rin. Alam ng Diyos iyan kasi mayroon tayong human nature, may likas tayo. Ngunit binibigyan pa rin tayo na sa kaloob ng gusto ng Diyos na maging pareho tayo sa Kanya, hindi rin, kasi tao pa rin na mayroong alaman, yun po, nakakataas sa lahat ng kaloob, yung malayang pagpasya. Kasi hindi talaga tayo robot, hindi tayo AI, at yun na, ang great expression niya sa Kanyang pagmamahal sa atin. Yan po, pagmamahal sa atin lang yan. Kasi kung hindi pa pagmamahal ito, ay talagang dominated ka, sonoran ka lang. Kaya nga, yung mayroon tayong choices na sumunod at hindi sumunod. Di ba? Maging demonyo o maging good. Yung mga ganyan, mayroon tayong choice kung gano'n, di ba? Masaya, no? Pag hindi ka, kung pareho tayo sunod-sunuran lamang, ano ba, nakita ba niyong robot na masaya? Nakita ba ninyong AI na masaya? Kung mayroon lang siyang encoding lang yon na mag-laugh ka, masaya ka, ay, yung tao, anong tawag doon? Incredible ang tao. Sa panahon nga siya'y magsaya, panahon magsaya'y malungkot.
Pero encoding yan sa robot. Pero ang tao, mas sa panahon nga masaya siya, at siya yung nalungkot. Sa panahon nga siya yung nalungkot, nagsaya. Ay, hindi yan makukuha sa robot. Hindi yan makukuha sa AI. Ang AI po, pag sinabing encode lang siya, masaya ka, ay saya lang talaga. Mag-robot ka na, mag-suffer ka, suffer lang talaga. Ibig sabihin, malungkot ka, malungkot. Pero ang tao, very incredible. Pwede na i-mix up lahat yan. Hindi makukuha ng robot yan. So, makita na natin nga, wow, this is the greatest expression of the love of God. Na hindi tayo, mismo ang Diyos, hindi tayo madominahan. Oh, matindi ang example ito, no? Sa pagmamahal ng Diyos, hindi tayo, kahit na siya ang lumikha, hindi tayo denominate. Wow. So, maraming salamat mga kapatid. Ano pang sumunod, sister? Sister na tanong? Anong sumunod na tanong? Ang tanong ko, bakit niya tayo binigyan ng mga salita ng Panginoon at mga anghel to protect us from committing sins? Ganon. Di po ba ganon Yan. ang angel natin to protect us? Okay. Binigyan niya tayo ng angels at saka mga salita ng Panginoon, and yet we still commit sins. We still commit sins. Bakit po Ngayon, ganon? okay. Ang galing, no? Ibig sabihin, binigyan ka na naman ng pagpasya, mahal ka na ng Diyos, okay? Mahal natin ng Diyos. Tapos pinadala, yung pangalawa, yung pinadala natin ng angel, di ba? Tapos magkukumit pa rin tayo ng kasalanan. Matindi ng sunod ng palot, no? Oo nga, ibig sabihin, hindi nga tayo robot, minahal tayo ng Diyos. Dahil hindi tayo perfecto, hindi tayo pure, okay, ito na, hindi tayo perfecto at hindi tayo pure gaya ng Diyos, okay, pure angels, pure spirits, okay, pure, walang katawan, dahil hindi tayo diyan, padalhan talaga tayo ng angel, kailangan yon, protection yan, kailangan yon. Okay, ito na ngunit, pero bakit pa rin? Pinadalhan ka nga, pero hinayaan pa rin. Ito na, may pahintulot pa rin na maisakop ka diyan, mabagsak ka diyan, makasala ka diyan. Ganon ba, sister? Ang tono nito? Talaga. Okay ba, sister? So, Opo. ganon po. Okay, ganon po. Kasi ang unang sagot nga, pinadalhan tayo. Pinadalhan tayo ng angel kasi kailangan. Kailangan kasi hindi tayo pure, hindi tayo perfect. Tapos, hinayaan pa rin tayo na matuwad, matumba, madapa, o ano-ano pa. Kasi that's learning, no? That's learning of being a father. The relationship of the father and the mother towards his children or her children. Importante ito. Na matututo ka ba kung lahat perfecto ang buhay? Hindi magsikap ka na, maghirap ka muna, matuto ka muna mula sa kasalanan at bumalik loob sa Diyos. Maraming learning na hindi pamaabot ng mga kasamahan din natin, marami na ating naabutan na ito instrumento. Ang importante lang, ito yung importante, the guardian angel will not, and God will not allow us to go to death. No? Hindi talaga niya i-allow na mamatay tayo, na walang, hindi niya inasahan na magbalik loob tayo. Hindi i-allow ng God yan. Pero, ito ng mga pero na naman, yung paghahaya, yung pahintulot, kasi yung pahintulot, hindi ito consent, kakaiba yung consent, kinukonsente, hindi. Kasi napapaloob ito, balik na naman sa operasyon ng malayang pagpasya. Ayaw na mag-intervene ang Diyos dito. Kasi kailang matututo kang gumamit ng iyong malayang pagpasya. Ano bang definition ng malayang pagpasya? Yung kalayaan at malayang pagpasya. Ano bang definition? Definition is na habang isiselect, tuwirin mo, huwasto ka sa iyong kalagayan, sa iyong pamumuhay, katotohanan ka lang, pagmamahal o ano-ano pa, diyan kay malaya. Pag sinisilit, pinipili mo yung sinasabing hindi pagwasto at kakataliwas lahat, ay hindi ka malaya. Yun. Kailangan learning natin yan. Kailangan mag-isayo tayo dyan. Pag hindi, ay talagang, ka lang muna. Huwag kang maglala. Huwag kang, hindi nga inayawan tayo o itinakwil o inayaan na mawala na lang tayo sa paningin ng Diyos. Binabantayan pa rin tayo ng Diyos. Natututo lang tayo. So this is the part also of the mystery. Hiwaga ng Diyos ito. Kung paano tayo tinitrain
At maging hindi din ito hiwaga, ibig sabihin, declared revelation din ito sa pamagitan ng katuruan ng ating parent. Kung paano ka inakay at paano kahayaan din ng parent, hindi pagkonsente. Kasi ang parent po, pag hinayaan niya ang anak na matuwad, matumba, pero hindi niya hayaan na mahulog na lang, na mamatay. Ganun lang po, matindi yan. So kaya nga mayroong angel na siya yung, oops, ialis ka dyan. Hawakan ka niya dyan. Hindi natin alam, hinawakan na pala tayo ng angel, inalis na pala tayo ng angel. Hindi alam, na kaya pa pala natin, hinayaan tayo ng Diyos. Kasi later on, there is a great revelation, greater than that, na mas matututo tayo sa ating buhay. That is a parent-God relationship towards his children. Di ba? Okay, sister? Okay po, amen. Yung, sa atin po, ay meron pa isa. Sa atin pong mabuting balita, yung pong yung magkapatid, parang mayroon silang gustong gawin but they were not given the choice. Di po ba? Parang hindi sila nakapagpili doon. Ano na nga yung banda yun? Yung po, sabi nila, kung pwede silang makaano sa kanan or sa kaliwa. Pero ang sabi na, hinihingi nila kay Jesus yun. Pero ang sabi niya nga, mababata ba ninyo? Ang hirap na babatahin ko, pagbibigyan ba kayo sa binyag? Daranasan na opo. Bakit po hindi niya binigyan ng choice yung dalawa? Hindi niya pinayagan. Okay. Di ba po, Yung, yes, gusto nila, sister. Okay. okay. Gusto nila yon, pero winawasto ng Diyos. Okay. Mayroong mga panahon na iwasto ka ng Diyos. Mayroong panahon na ikaw magwasto sa iyong sarili. Okay, ito yan ha. Sa oras na yan, sa okasyon na yan, ibinigay sa atin mula sa example na may okasyon na kahinaan. Sinasabi nga natin sa umpisa, human frailties. So, ni-reduce ko agad, kinuha ko agad, in-extra ko agad ang title, human frailties. Alam ng Diyos iyan, na may kahinaan ng mga apostolis, may kahinaan tayo. Sa panahon na tayo iwasto, mawasto iyan. Kasi mayroong paglaanan, yung sinang reserve. Okay, reserve na hiningi kasi sila kung sinong kanan sa kaliwa. Ano sinabi ni Jesus, hindi nga sa akin kasi mayroon na pinaglaanan yan. Okay, so may reserve na pala ang posisyon. So hindi yan. Ganun pa rin, hindi sila hinayaan na ganun, nandoon ang communication continuous na, sige nga, masubukan nga o mamabata ba ninyo ang yung pagdurusa, yung kamatayan niya. Yes po, sabi naman nila, okay lang iyan. Kasi ipinaglaan din yan sa mga sumusunod. Okay? Sumusunod tagapataguyod ng magandang balita. Sinasabuhay kasi sabi nga, wala namang disipulo na greater than his master. Kasi si Jesus na sinusundan, nagbata, pagdurusa, namatay sa krus, ganun po. So alam ni Jesus yan, ganun pa rin. Tama yung sinasabi ninyo, maangkin at makamtan ninyo iyan, yung anumang kupa na pagdaanan niya at yung baptism, madaanan ninyo yan. Kasi later on, nakikita ng mga Diyos yan na faithful din kayo. So, faithful din kayo. Okay? Pero yung mga reserved na posisyon, ay kakaiba yon. No, sa madaling sabi po, hindi siya hinayaan ng Diyos diyan kasi may naka-reserve na kasi. May naka-advance ng reserve doon. Okay? So, yan po. Yung mga hiniling natin hingiin, ay kung hindi yan para sa iba, para sa akin iyan o para sa iyo, ibigay ng Diyos iyan. Okay? Tapos, ibigay ng Diyos iyan sa husto panahon. Paghirapan mo ba o hindi? Automatic ba o hindi? Yung mga ganyan. So, sa inuutos ng Diyos sa atin, pinalalas ng Diyos sa atin, mayroong mga reserve, hindi yan para sa iyo. Okay, kasi naka-reserve na. Pero madaanan mo ang buwan at maangkin mo yan. Paghirapan mo muna. Yung mga ganyan, kasi gantimpala later on, nasa langit, hindi dito. Pero hindi man sa kanan, hindi mas kaliwa, pero may gantimpala pa rin sa langit. Yan. Kasi sa bawat ebanghelyo, mayroong okasyon
Dahil may okasyon o circumstansya, kondisyon sa mga apostoles, ay iyan ang bigay modelo sa atin to imitate Christ. Okay? Ito yung pagbuwasa natin yung Ebanghelyo kasi may good news. Ang good news hindi doon sa pagsilos, hindi doon sa pag-usbong ng sungay at humingi na lang ng higher position, hindi doon. Kundi paano mo ito maangkin? Sa dandahan ba? Kasi nagsisikap ka, nagpakumbaba, naglingkod, at may mga posisyon na inilaan sa bandang huli ang gantimpala sa langit. Okay? Mga kapatid, klarado ba ang arrangement ng ating pagpaliwan? Amen. Salamat po, bro. Yes. Nakukuha niyo ang tanong ko. Marami pong salamat. Wala na ibang tanong? Yung may tatlo? Wala na. Okay na yan? Okay na yan, sister? Ay, okay na po. Wala na po. Okay na po. Okay. Para sa iba din? Okay, kung magtanong kayo, sige. Yes po, magtanong na kayo kasi huwag niyo itanong sa iba. Sister Violi po, Brother Ike, may itatanong po. Sige po, Sister Sige, Violi. Sister Violi. Hindi na po ba nag-e-echo? May echo po, Ate Violi. May konti pa, Mitch. Nag-echo yan kasi baka mag-double kwan ka dyan, unit. Ilayo mo Double lang. cellphone o may... Ilayo mo lang. Iba, yung isa. Parang microphone lang yan eh. Microphone sa microphone o speaker sa speaker. Sige, importante naman yan kasi may recording. Dandahan lang, no? Okay lang. Kaya kayong po muna. Okay na, okay na. Idandahan lang, sister. Idandahan lang para mayroon tayong recording. Sige po, kung nagre-record ka rin at the same time. Idandahan lang. Kahit na may echo. Okay, habang inaayos po ni Sister Violi yung kanyang Brother Ike, may tanong lang po ako. Sige po. Ano po ba yung pinakamahalagang mensahe ng ebanghelyo ito para po sa mga naglilingkod sa simbahan at sa pamilya? Ayun, bilang parent, bilang leader, sa isang maliit na unit, komunidad, sa pamilya at saka sa ating leadership dito o saan man, ang pinakamalaga yung the secret of yung ang Diyos lang ang nakakaalam sa inyong intensyon. Privately ha, privately. At yung sa intention mo, sabihin mo na, Lord, ito'y para sa iyo at para sa aking kapwa. Intention iyan. Ngayon pumasok tayo sa ating pinaglilingkuran, nandoon yung the secret din of humility. Na habang naglilingkod ka, walang pagmamataas. Na habang nagserbisyo ka, walang pagmamataas din. Yung nagpakumbaba, di ba? Yan, sekreto diyan iyan sa leadership kasi nga sinasabi nga, a good leader is a good follower. So a good leader is a humble servant. Okay? Dagdag na natin ha, kasi sinabi nila, a good leader is a good follower. A good leader is a good servant. Good and humble servant. Isama na natin yan. Yung humble, servant, silent servant, mga ganyan po. Kasi unang-una, balik pa rin sa individual mong relasyon sa Diyos, ay sekreto ko lang iyan. Ibig sabihin, ingredient ko ito sa pagkipagrelasyon ko sa Diyos. Para alang-alang ko sa Diyos at sa aking kapwa. Kaya nga, ako'y masayahin, ako'y magpakumbaba na naglilingkod. Kasi sekreto ko yan sa pagkipagrelasyon ko sa Diyos. Pwede yan. Yan po. Yan ang malaga. Importante yan. So, hindi yung usbong ng sungay, hindi yung maunguna, kasi naunguna lang naunguna, na walang pinaghirapan. Importante ito, kasi paghirapan nga ito, kasi yung gantimpala, yung glory, yung honor sa place in heaven ay talagang paghirapan, pagsisikapan natin yan. Para magkaroon tayong glory in heaven with God. Di ba po? So talagang sekreto yan, yung pag-relationship mo sa God intentionally, para sa Diyos at sa kapwa, at yung madala na sa komunidad, sa iyong pamilya, kasi bilang parent, ganun din. Walang hiningin kapalit, joyful giver, joyful server, yung mga yan po, servant,
humble servant. Umiikot lang dyan po. Kasi gusto ng Diyos yan. Siya lang nakakalam at makikita sa kapwa kung ano ang ginagalaw mo o pinandigan mo o ginagawa mo alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Iba ang magbibigay ng kadikilaan o gloria. Hindi yung ikaw yung sinasabing nagbubuhat ng sarili mo. Bangko. Yan. Iba ang maganda, iba ang makalata. Ang Diyos po makalata, unang-una, at yung ibang tao makalata. Secret lang, secret. Very secret lang yan. Humble, secret, being good servant. Kasi nandiyan naman halimbawa, nasa komunidad tayo, mayroon naman katungkulan ka na dyan Bakit pamalita mo pa na gano'n ang katungkulan mo? Di ba po? Alam na lang tao, alam ng membro alam ng kasama na gano'n ka talaga. Pagbutihin mo na lang, pagsikapin mo na lang, pagsilent ka na lang. Hindi mo masaya ang lahat. Kasi alam ng Diyos ang iyong sekreto na pakipagrelasyon mo sa Kanya. Di ba po? Mayroong mga ganyan, ha? Okay. Halimbawa lang, hindi nga ako pabor. Okay. Pero matagal na tayo dito po. Yung every time na mayroong ma-introduce tayong speaker, lalo na ako o sino-sino pa, hindi na ulitin yan welcome, Brother Ike. Okay, ating speaker. Yun lang. At huwag nang padamihan pa ng palamuti kasi kilala na tayo Kasi para hindi masakit sa tenga sa Diyos din. Kasi hindi na tayo magkarinigan sa patungkol dyan kasi gawain naman natin ito at serbisyo natin ito. Hindi na kailangan ipamalita pa. Liban lang kung may bagong membro tayo. Pwedeng ulitin ang struktura ng komunidad at sabihin na ito yung mga naglilingkod dito na mga leaders. Ayun. Sunod-sunod, kung gusto nyo ipaabot ang inyong mga kahilingan, pwede po. Private ninyo itong mga leaders natin. Pero later on, kung anong pamalita, kung anong mga achievements, hindi nga kasi marami kining speakers Hindi lang sa akin nagsalita din ako sa akin. Nalaman ba ninyo na maraming speaker na sabi, ay marami akong natutupad naturuan ano tawag doon? Accomplishment. Oh my goodness. Hindi nga Mayroon bang pari na ganon? Natural. Nasa seminaryo kami, nasa Kristiyano tayo, wala nang ganon. Bakit? Kasi example yan na binigay ni Jesus mula sa amin, para sa inyo, para sa ating lahat, na hindi nga ulitin yung mga pakirinigan na, the achievements, the prestigious brother coming from University of Watson. Never mind. Tapos na tayo dyan. Ibig sabihin, narinig na isang bilis. At bahala na lang sa individual na masabi, magkuryoso pa. Sino ba yung ating leader? Bahala na doon. Sige na po. Hindi na yan pamalita. Okay yan, mga kapatid. Huwag na yung introduce sa sunod, ha? Sabihin lang niya okay, nandiyan na si Brother Ike, speaker sa umaga ito. Yun lang. At ganon din sana sa mga nakaintindi na kaunawa ng mga ibang speakers, lalo nang na malagi sa atin. Kasi, ganun ang gusto ng Diyos Kung malita mo pa, kadekalaan, karangalan, ano ba yan? Hindi nga ayaw ng Diyos ng ganyan Learning yan sa Christian humility. Okay. Christian imitation of Christ on humility. Okay? Allah. Okay. Ay, at Sister Bioli, okay ka na po? Hindi na Yan, okay na po. Sige Okay po. po. Brother Ike. Brother Ike, Halimbawa po, isang tao, nagdasal na siya, hiningi ang kanyang anghel delegat gwardiya, nagpabuo siya ng banal na dugo para i-alis siya o hindi siya pasukan ng masamang espiritu. Tapos, hiningi pa rin niya ang guidance ng banal na espiritu na siya ang mag-charge sa bawat isipin, sasabihin at gagawin. Pero, niloko pa rin siya ng kapwa niya. Ano po masasabi niyo doon? Yan, okay. Yan, ito yung okay, yung invite ko tagay mo Maganda yung sitwasyon na yan, sister.
Yes po, nandoon na yung lahat ng provision natin, nanalangin, intercessor, one another, mayroon pang angel. Tapos naloko pa rin. Di ba po? Grabe naman. Ano? Grabe naman ang Panginoon. Oh, ayun, ginabalik mo sa Panginoon, ginabalik mo sa angel. Hinayaan na lang kung ganito. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman po. Unang-una, sa atin po nakamalay, mga Kristiyano po, mature Christian, hindi natin maunawaan ang hiwaga ng Diyos po. Okay? Hindi natin, unang-una, hindi natin maunawaan ang hiwaga ng Diyos. Nandiyan na nga lahat, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang anghel, yun ang sinasabi ni Justicia kanina, nandiyan na lahat, tapos nagkasala pa rin. Ibig sabihin, nalingla pa rin. Mayroon pa rin nalingla. Una, in generalization, hindi natin maunawaan ang buong hiwaga ng Diyos. Ngayon, pupunta tayo sa pangalawa. Mayroon bang sagot din yan? Mayroon po. Hindi sa hiwaga, kundi mayroon kasing intervention, intermission, mayroon kasi ng magitan na ibang kaluluwa, ibang tao na lumingla. Okay, just wait. Okay, wait. All right. Questa. Okay. A posto così. Ok, a posto. Vediamo pure. Wait. Okay, a posto. Okay, thank you. Okay. Yan, okay. May dumaan kasi ganon din. Mga kapatid, that is intermission, no? Intermission. So, mayroon kasi nangiba, nagalaw, okay? Ulitin ko, namamagitan ang ibang kaluluwa, ibang tao na gustong lumingla. May influence ito sa ibang demonyo. Influence ito sa ibang demonyo nga, no? Influence ito sa panglilingla. Ngayon, hindi ba kaya ng Diyos yan? Kaya. Hindi ba kaya ng angel yan? Kaya. Hinayaan pa rin. Ulitin ko, yung pagmintulot ng Diyos ay hindi ito konsente. Mayroong learning na more pang maisabuhay natin. Kung ano man nangyari ko, na nandoon na yung lahat na kakayanan ng Diyos, pero hinayaan pa rin ng Diyos. That is the mystery of God, na mayroong learning dito. Sa sunod po, kasi may susunod sa aking buhay, at magpapatuloy pa aking buhay, may learn na akong natutunan. O, yan, di ba? So, pwede yan. Yan ang unang sagot after na mayroong hiwaga ng Diyos. Okay? Ang pangatlong sagot, influensya po ng ibang malayang pagpasya. Tandaan natin, the basic rule ba yan? Okay, ang basic rule ng malayang pagpasya, hindi po lalampasan ng Diyos iyan. Yes po, sa iyong malayang pagpasya na nagdasal, ay para sa Diyos ka. May ibang nag-intermission ng malayang pagpasya. Influensya ng Diablo. May ugaling Diablo. Paano na yan? Lalampasan ba rin ng Diyos iyon? Hindi Pero hindi kahayaan ng Diyos na mamatay o makulangan o kung ano-ano man. Okay, tandaan natin na there's a better improvement or more sa ating sarili. Hindi tahiyaan sa malaking pinsala. Ito na. Ipalagay natin mga kapatid, nasa lesser, kung mayroong mang danyos, okay, na kasi mayroong hindi mapigilan ang Diyos kasi may malayang pagpasya siya, may gift yun sa God. At ginamit lang niya sa masamang kaparaanan ang malayang pagpasya. Hindi lampasan ng Diyos yun. Pero ikaw na may binantayan ng Diyos at sa anghel, hindi ka rin hayaan na mapinsala ka sa greatest value o danyo na hindi mo matagumpayan. Pera lang iyan, buhay, huwag yung buhay. Pagalitan ng Diyos. Huwag yung buhay. Pera lang yan, damit lang yan, nanakawan ka lang yan. Ganyan po. Ganun nga ang asawa ko dito, 200 euro equivalent to almost 15,000 pesos. Imagine. At lahat ng dokumento na nakawan sa loob ng bus. May intervention nyo sa ibang malayang pagpasya. Hindi yun natutugaya sa akin. Ay, nalingla pa rin, nanakaw pa rin. Kasi ibang taras, ibang interes. Hindi lang pasan ng Diyos. Ang mangyari lang, pagdating ng asawa ko dito, pagbalik sa bahay, wala na akong pitaka, wala na akong wallet, wala nang pira, wala nang dokumento ko. Paano na iyan? Sabi ka namin,
Hindi na natin matrace yan. Nakakatulong ba yung 200 mo? Ay, mabi, nakakatulong sa mananglila, nakakatulong sa magnanakaw. Pero yung dokumento, ang bahala. Kasi hirap ang pagpalo-up ng dokumento. 3-4 na dokumento sunod-sunod. Mahirap na pagkuhan. Ay, grabe, sabi ko. There is a greater lesson for that. Hindi ka naman hinayaan na talagang mawalan ka ng buhay. Yan, di ba po? Yun ang pinakamalaking pinsala na hindi hayaan ng Diyos para sa iyo. Kasi you can improve in other time by next time. Okay pa mo? Nandyan ba tayo? Sa silabing malayang pagpasya. Hindi talaga lampasan ng Diyos yan. Both po. Ikaw nagdasal at saka hindi nagdasal. Yan po, importante yan. Amen. O, sino ba Basta ang ganda lang. gusto? Basta ang importante lang na kahit na hindi lampasan yung iyong malayang pagpasya, nais mo yan, at yung sa kabila, bad lang iyan, hindi malampasan ng Diyos yan, ikaw ang nasa Diyos, hindi kayo ilagay sa kapahamakan na greatest or greater danyos na hindi mo makakayanan. Ano yung sinasabi? May prueba nga, may mga pagsubok na hindi mo makakayanan, ay hindi na yan sa pinahintulutan ng Diyos. Okay? Kasi lahat po ay pinapahintulutan kasi mga tayo. Hello po. May isa pa po, Brother Ike. Kasi nabasa ko po yung inyong comment doon sa Friends of the Bar. Tungkol po doon sa permitted, ano ba yun? Permitted will ba yun? Parang ganun. May kinalaman po ba iyan doon? Yung mga ginagawa natin na may choice tayo, meron tayong pagpapakumbaba, meron tayong paniniwala at may mga kasama pa tayong mga angel. Are these all permitted will of God? Mga guardian angels natin po. Kasama po. Ito pong nangyayari din yung ating pong choice, yung ating pagiging pagpapakumbaba, magkaroon pa tayo ng angel, mayroon pa tayong forgiveness. Ito po ba ay permitted will ng Panginoon? Okay. Kasi may definition kasi sa mga permission ng God. Yung permission na hindi consenti, yung permission na gusto niyang greater good, nasa good ka na, pero may greater good pa rin na mangyari sa iyo. Okay, kahit na mawalan ka, pero may greater good pa rin. May mga kaparaanan na yan, mga mahiwaga yan sa Diyos na kamay. Kasi providence, God's providence, always God's providence. Hindi natin dududahan yan. So dahil God's providence sa ibang kaparaanan, ay talagang babawi ang Diyos sa iyo. Okay, sa ibang kaparaanan. Bibigyan ka talaga ng mga biyaya, kahit na napinsala ka sa lesser na kapinsalaan na yan. Kasi yun ang mga hilingin natin, Lord, nandyan ka na, nandyan ang angel, kung mayroon man na pahintulot mo hindi ko maunawaan, huwag naman yung mabigat at sobra na. Kasi sabi naman sa 1 Corinthians chapter 13 ba yun? Na walang pagsubok na hindi makakaya ng tao. Okay? So, ipagdasal pa rin natin yan. Kasi nandyan pa rin ang nakikinig ng mga demonyo sa kabila din. Lord, huwag naman. Huwag naman. Na para akong madismaya at anong tawag doon? Madispirado na lang sa buhay. Huwag na. Di ba? Masayap na ng lahat. Di ba po? Alalahanin ninyo mga kapatid, kung nawalan ka ng buhay, mas higit pa dyan, napinsala ang iyong katawan, at more pa, at manatili ka sa ospital, ay matindi yan. Ay, Lord, mas lalong hindi mo makayanan, hindi ka ilagay ng Diyos yan. Okay? So, marami mga positibo pa na mangyari na higit ka pang kakapit sa Diyos kasi nagpapasalamat ka. Yun ang sinabi ng asawa ko, yung nawalan siya ng buhay. Ay, sabi ko, pira lang yan. Ay, mapalitan lang yung dokumento. Kung anong hindi mapalitan, yung dignidad, yung mga kuan, yung mga ganyan po. Marami pa. Sige lang. Pasalamat tayo sa Diyos sa ibang kaparaanan, miraculous na intervention, yung providence God. May mga miracle na providence ng God para sa iyo po. Kung mayroong mga pinsala, lesser ang hiningi lang natin at makayanan. Okay po?
Okay po. Sino pa po gustong magtanong kay Brother Ay? Sige po, kung ano pang pwedeng tanungin ninyo, kahit ano po. Bigyan ko kayong another example, no? Okay. Ang ating Pilipinas, maraming dasal nga, huwag naman sa kapobrehan kasi pobre talaga, no? Ang mga mayaman talaga, wala silang paki, no? Okay. Kasi hindi sila maapektuhan sa mga crisis. Ay, yung pobre. Pero, literal, ganun pa rin. Mapobre ka man na may crisis o wala, ay, marunong pa rin ang Diyos ng providence, God's providence. Marami pa rin. Tingnan nyo, aabot mang enerhiya, walang enerhiya, walang bensina o walang gasolina. Aabot man ng walang elektrisidad at walang electric fan, walang refrigerator, walang aircon. Pero naabot pa rin, masaya pa rin Pilipino. Matindi ito, sabi ko, kakaiba talaga. Sabi na abroad, kakaiba mga Pinoy, oh. Masyadong init, naghubad. Hubad, hindi man nahubad talaga. Ibig sabihin, kasi marami kasi naka-kuha na lang, ano tawag yung sleeveless na lang, mga ganyan po. Kung matindi nyo, nakikiayon pa rin. Kasi we believe in God's providence. Always po, manguna tulog, God's providence better than all you think of God's loving, God's loving hands. No? God's providence talaga. Mag-provide talaga siya. Kung anong mga kulang natin, kung anong mga kahinaan, hindi tayo lalampasan, hindi tayo iwanan ng God's providence. Hindi ko alam kung sabi nga nila sa Pilipinas, ay, nagugutom na. Pumunta na kayo sa bundok, magtanim. Ay, nandyan pa rin sa syudad. Nandyan pa rin sa city. Wala mang tinatanim. Pero mayroon pa rin nakakain. God's providence pa rin. So, hindi pa rin. Pero sa panampalataya lang ito pa, mga kapatid, yung impossible. Mayroon tayong pananalig. Impossible. Mga bagay na impossible. Pero nangyari pa rin. Ibig sabihin, hindi nga natin makayanan kasi nagreklamo na nga tayo. Pero ganun pa rin. God will provide. Kaya nga, natural. Kasi pag makita ng Diyos na sobra na, ay bahala ng Diyos. Yan, pagdasal naman natin. Na huwag naman, Lord. Yung mayaman, ay magpakayaman na lang sila. Huwag naman. Matuto na rin silang humingi sa mga pobre kung anong hindi nila kaya. Tandaan natin mga kapatid, walang sobrang mayaman o mga mayaman na hindi marunong humingi sa mga pobre po. Kasi mayroon silang kailangan na wala sa kanila. Pagdasal natin gano'n, nga Lord, ay sobra na itong mga mayaman o mga sobrang mga mayaman, parang wala na silang paki. Lord, ipadama mo naman sila para matuto na rin silang tumanaw na loob. Na kami mga pobre, mayroon ba rin kami maibigay sa kanila? O, yung mga ganyan, ay maghihirap din yan. Kahit na mayaman yan, maghihirap talaga yan. Di ba? Ayon sa kalooban ng Diyos, ha? Huwag naman yung direktahan natin sabihin, utusan natin ng Diyos. Lord, ikaw nang bahala, Lord. Kailangan din namin matututo itong mga mayaman na ito. Pero ikaw nang bahala. Yeah. Talagang buhay eh. Ay, buhay Kristiyano. Kaya mga kapatid, are you in? Are you in house? No, ibig sabihin, are you happy? Brother Ike, may isa pa po akong tanong. Yes po. Yung ngayon, ang tawag dito, sa kasalukuyang kalagayan po ng mundo natin ngayon na punong-puno po ng mga kompetisyon, ng mga ambisyon at pagmamataas, paano po ba magiging kakaiba ang isang tunay na Kristiyano? Wow. Yan. Yung konkreto na maging iba ang tunay na Kristiyano, pakita talaga, sabihin mo, paliwanag mo, sa iyong kaparaanan, iabot mo. Halimbawa, yung usual na may kapitbahay ka, hindi mo sabihan mo. Yun, yung mga ganyan. Pero sa kaparaanan na timing, sa kaparaanan na friendly, yun. Lahat ng mga usual, kasi hiningihan tayo ng Diyos yan eh, na maging konkreto itong kaparaanan na maging halimbawa sa iba. Hindi man direkta,
Pero kung anong kaya natin sa oras, sa araw na yan, kung sinong mahagilap mapan, kausapin mo. Kumusta ka, brother? Ano na, kumusta na Diyos sa iyong buhay? Hindi yan usual, kakakita lang ninyo eh. Tapos, tinanong mo na, kumusta na Diyos sa iyong buhay? Di ba? Yung usual na ginagawa din sa mga protestante. Ganon din pag-alok nila sa Katoliko na maging kamimbro nila. Ay, ganon pala eh. May mga strategy kasi eh, na sabi nga sa Biblia, sabi ng gospel, na hindi man mas mainam, matinik itong mga serpente kasi inihalin tulad yung katalinuhan ng serpente. Pero hindi yung maging serpente tayo maglilingla, kung ano-ano pa, lumalaban, hindi po kasi serpente, lumalaban talaga yan. So, hindi naman. So, ibig sabihin, yung katalinuhan ng serpente, magaling, clever talaga. Gusto ng Diyos yan. Kasi baka dyan nagkukulang tayo, nanghihina tayo. Mabe, kung mayroon na tayong frailty sa ating mga debuli na talaga, weak na talaga ating katawan, ating isip, importante yon na makisama na tayo. No, hindi, huwag ka na mag-isa. Huwag ka na mag-isa, kapatid. Importante yon. Kung ikaw lang na isa sa bahay, kung mahina na yung isip na namin, hindi ka na makalimutin ka na, huwag ka na mag-isa rin. Pumunta ka na kung may kasama ka, kasi mahirap na, no? Mag-isa ka na lang, tapos mawala ka na lang sa mundo. Hindi naman. So, importante ito, yung social life pa rin, na kung wala kang parente, dito nga sa Italia, kung wala talaga silang parente, tapos kasi wala ng mga anak nila, na may kanya-kanya na sa isang anak lang, inabot na ang mga kredita, pumunta na sa institusyon, yung sinasabing, tawag doon, nakisama na sa social life sa institusyon, yung bahay kalinga, yung tawag doon, home for the aged. Kasi hindi na pwede. Alam mo na yung kakayahan mo na hanggang dyan na lang, hindi ka na pwedeng manatiling mag-isa na maninirahan. Huwag ipagpilit naman kasi mayroong kantungan din ang buhay na yung katandaan. Yung pagtatanda kasi, importante yun, kung able ka pa ba na mamuhay na mag-solo? Solo flight, solo life. Kaya pa ba? Pag hindi, tanggapin naman. So, mayroong mga ganyan po na limitation. Human pa rin yan. Human frailty pa rin. Ganon din ang mga bata. Kasi ang mga bata, hindi pa sa tamang edad, kailangang akayin at hindi pa sa puwera sa parents. Kaya nga nasa the same na bubong, bihisan, pakainin, kasi mga bata pa sa panampalataya o sa mga pag-isip, sa pag-isip, damdamin o ano-ano pa. So, ganon din, limitation ito. Growth, improvement, limitations. Importante ito sa human frailty. Mababasa ito. Kaya nga, hindi ito, hindi ito lalampasan isipin na babaliwalain na lang. Kasi paano na ako kung mag-isa? Tapos hindi na ako makapag-isip na maayos. Hindi mag-isip na sumama na tayo, magkasama-sama na tayo. Kaya nga yung mayroong mga institusyon, kaya napapaloob sa institusyon. Paano na kung wala akong pangbayad sa institusyon? Yun na nga, tanong eh. Yun ang hirap sa Pilipinas. Dito may mga institusyon kasi nga provided pa rin sa government. Kasi mayroon silang mga ari-arian, mayroon silang pension, at mayroong institusyon na nagsabi, okay, ilan bang ari-arian mo, ibinta natin, ilan bang pension mo, okay, pwede ka makisama sa aming home for the aged. Mayroong mga ganyan po. Hindi ko alam ganun ba sa organisasyon dito sa Pilipinas. Ito ay sa mga matanda Pero sa mga bata, marami tayong home for the children, abandoned children, marami mga ganyan po. Mayroon din ganon. Pero hindi ko alam kung mga madre, mga pare ang umaakay lang dito hanggang may mga kalinga dito. Hindi ko alam. Dito ay government na kasi yung nag-provide yung ibig sabihin, hindi lang mga madre, mga pare, kundi institusyon na talaga. Parang school, public school, private school, mga ganyan. So, private institution or public institution. Ganon ka-organize ang dito po sa first world country. Hindi ko alam sa Pilipinas. Mayroon ba tayong ganon na provision? Mag-isa na lang. NGO po usually ang nag-handle ng mga ganyan, brother. Meron po tayo. Hello. Meron po tayo mga institution yan para sa bata and matatanda. Pero, may pero pa din, di ba? Pero, yung pong sa mga home for the aged, sinasama po yan ng private, kalahati
kumbaga, kung kaya nila, kung kaya, hindi po pinapersa ang ating mga private na mag-donate o magbigay. Hindi po sila pinapersa, nasa kanila din po yun. Pero kapag papasok ka, totoo po yun sinasabi ni Brother Ike, kung kaya mo na ikaw pamilya, mapoprovide mo yan, sige, sa amin siya titira, pero poprovidean mo siya ng lahat na kailangan niya. Yan po, best example po, kasi pinupuntahan ko yung Hospicio de San Jose. The famous, yan, sinasabi nila, wag niyong puntahan yan, mayayaman ang nandyan. Sabing ganon. Kasi, naman po talagang may room for the aged doon. Nakakausap ko po ang mga tao. Ang mga anak niya ay may doktor, may nurse, may nasa ibang bansa. Kaya lang po siya na doon. Kasi nga wala yung mga anak niya, puro nasa ibang bansa. Kaya siya nandoon, pinadadalahan siya ng pera. Pero para makatira siya doon sa Home for the Aged. Ganun po ang dito. Wala pong ang gobyerno. Wala pong masyadong bigay ang gobyerno sa mga Home Yes for po. the Aged. Yes po. Wala Yung, po. Carolina, mag-add, meron brother, tayo ay, sa mag-add lang po Paranaque. ako sa, Meron tayo. mag-add lang po ako sa sinabi ng Sister Divine. Yun nga pong Hospicio de San Jose para lang sa mga may pera. Dito po sa Parañaque, sa Better Living, meron po ditong Home for the Aged. Pero bago po ipasok doon, aalamin muna kung meron pang natitirang buhay na kapamilya. Kung wala, tsaka lang po nila tatanggapin. At ang nagpapalakad po ay mga Korean nuns, hindi po gobyerno. Tama po. Yan. Yun I ang agree hirap, yun ang hirap. Meron Lahat po tayo po sa yan. Parañaque, libre. Sister Carolina, pinuntahan natin, naalala mo? Oo, yes, Sa may libre. bulungan. Oo, libre siya. Bukod pa dun, Mitch, yung nasa Government may yan, kulungan. government. Oo, ay government yun, pero kukunti sila, no? Yung sa Better Living, libre, pero sagot ng mga Korean na mga madre. Tapos, yun nga, pag may mga katulad nating mga charismatic group or sa galing ng church, nagdadalawan, yun, nire-request po nila na hanggat maaari, ang iririgalo, lahat toiletries. Tama. Yes po, yun ang malakas kasing gamitin. Pero binibili sila ng damit, mga bago pa, duster nila. Tsaka ang pagkain nila, tumataba pa nga po sila dun. Kumikinis, bumabata. Galing, no? Tama yan. So, yan. Totoo yan. Kakaiba talaga, no? Yung government na binabalik ang health, libre. Imagine nga, kung halimbawa kung mag-emergency dito, may ambulansya, no? Ambulansya, kung nahulog ka dyan sa daan, tatawag agad yan, magsidatingan 15 minutes, magsidatingan mga ambulansya kasi iba yung arrangement sa ambulansya nila dito. Yung ambulansya nila dito, nakita ko na, di ba yung ambulansya ay own ng private, yung private na asosasyon, no? Okay? Halimbawa, sa private association, may 3-4 na ambulansya, i-register mo sa government, i-register mo sa hospital. So, ang mga hospital, pag sinabing may calling center kasi, may calling center sa emergency, sa hospital, pumadala agad ang ambulansya. Maraming nag-organize na gano'n, na ako'y may 4 na sasakyan, ambulansya, ikaw may 4 na sasakyan, private pa niya, society, asosasyon, parang corporate, no? Corporate. Kanya-kanya yan. Register na sa hospital, hindi for the walang cost. May cost yan, may bayad yan. Ang ganda lang kasi, ang ganda lang sa health nila dito, kasi lahat na nag-pensioner at lahat na nagtrabaho may tax, bumalik kasi, ang itong mga may-ari ng private ambulance na niregister na sila sa mga private hospital o hindi mga private hospital, public hospital, kukuha sila ng pira mula sa taxing ng health na distribution ng health. Imagine, ibig sabihin, kung saan ang tax na napunta sa health, yun kinukuha yun. At doon nakasahod ang mga private individuals na may-ari, yung sinasabing susita o corporate na may masasakyan, ambulansya. Kaya nga magsidatingan, hindi problema ang ambulansya kasi may bayad naman yan. Kasi ang health care distribution, yung sinabing
ang kuan niya, libre, libreng gamutan, libre lahat, pati ng sasakyan ng ambulansya, kasi may distribution na nga na tax para diyan. So, ibinabalik ng gobyerno. Grabe nga ruling ng mga ganyan. Kaya nga libre. Pag may emergency ka dyan, hindi hiningi na may dokumento ka ba? Wala. Talaga ipasok ka sa emergency. O may deposito ka? Wala. Hindi hiningi yan. Talaga, grabe talaga yung ibig sabihin, kami nga dito, sabi nga namin ng misis, so kung uwi sa Pilipinas, bakasyon lang. Pero babalik pa rin tayo dito kung may maintenance na gamot na tayo. Ganun lang. Iskapo tayo sa Pilipinas. Kung gano'n. Brother Talagang Ike, hirap, no? meron pa ho akong idadagdag, comparison nung napuntahan namin dyan sa sinasabi ni Sister Violeta. Isang bahay lang na simple, makipot ang tanggapan. Itong sinasabi ko pong sa Better Living na nagpapalakad ay mga Koreana na madre. Napakalaking bahay po. Ang bulwagan nila talagang pangmaramihan. May fresh air kasi nasa isang subdivision. Mapuno, malawak. Yun ang kaibahan. Samantalang itong isa, katabi pa'y sel, ang tawag doon, bilangguan, palengke, hindi talaga maayos na daanan. Yun lang po. Pabatiin man. Nakakalungkot naman ang Pilipinas pagka ganyan. Alam mo, naranasan ko po yan kasi ang ambulance, kami parati kami sa PGH. Sabi naman sa akin sa PGH, para hindi kayo mahirapan, magpa-schedule kayo ng ambulance sa inyong barangay kasi may ambulance bawat barangay. Totoo po yun, meron. But I tried my best na ganun ang gawin. Pero paglapit ko doon, sabi sa akin, ay nako, ma'am, kailangan po natin ang gasolina. Sasagutin niyo po ang gasolina. At saka papakainin niyo po yung driver. Ganon. Nakakalungkot, di ba? Kaya ka nga pupunta sa libreng PGH. Dahil mahirap mamasahe ka. Mamamasahe ka na lang araw-araw. But then, kukuha ka ng tulong ng gobyerno. Ang mahal ng gasolina ng ambulansya, may sakit ka na, sasagutin mo pa yung gasolina ng ambulansya, papakainin mo din yung driver. Masakit sa kalooban, lalong dadagdag ang sakit mo. Yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. Diba? Samantalang mga kaibigan ko sa California, sabi nila, pinasok ko na yung nanay ko doon sa Home for the Aged. Wala kaming every time na may occasion, maraming nagbibigay. Every time na magbe-birthday, sila ang nagbibigay ng birthday bus sa mami ko at saka sa daddy ko. Ganun. Mantalang dito, hingi ka ng tulong, magpupuhunan ka muna bago ka makapunta kahit nanghihina ka na at wala kang pera. Yun lang po. Babe, so ito ay mga comparison ng mga kapatid na talagang human frailties. Limitasyon talaga ito sa tao na sana na-responde na ito sa sociedad o sa government natin. Pero nabilong kayo sa Pilipinas. Maraming nagsabi mula sa Pilipinas, taga Pilipinas, kailan pala ako mag-eskapo dito sa Pilipinas? Pupunta sa abroad. Kung ano ba yan? Kung ano ba ito? Ano ito? Ay, buhay. Pero masaya brother, masaya po dito sa Pilipinas. Anumang paghihirap ay nalalampasan lahat ng tao, lahat ng kalungkutan, palitan ng naging masaya kaagad ang tao. Hindi pinatatagal. Ganun po. Yan ang maganda. Yan ang maganda sa Pilipinas. Kami nasa abroad. Sister. Ang mga kapatid natin pong mga nasa Italy o sa sakop ng Europa, masasaya sila kasi kasama na rin nila mga pamilya. Wala na silang namimiss na yung naho-homesick. Maliban na lang doon sa second degree na mga kamag-anakan.
Pero yung talagang pamilya nila, anak-anak nila, kasama na nila eh. May manugang at apo pa silang nandiyan na. Kaya halos hindi na nila maalalang ma-homesick. Yun lang po. Di ba po, Brother Ike? Ako yung homesick. Ako yung homesick pa rin sa Pilipinas kasi diyan naman tayo pinanganak at diyan din ako. Half of my years hanggang 30, nag-34 ako na tili ko sa Pilipinas. 54 na ako ngayon. Jadi yung experience ko medyo mahaba pa no mula sa Pilipinas. Pinanganak ako diyan. Mayroon akong pinanganak ko sa bundok, tapos nalipat kami sa syudad. Tapos literal napunta ako sa Manila, tapos punta rin sa Italy. Pero ang homesick ko diyan kasi wala na kaming parents, yung mga kapatid ko at saka yung mga pamangkin, puro na lang pero sa video araw-araw na ito na pamangkin mo, nag-birthday na mga pamangkin mo, kailangan ng tulong para sa schooling. Ay, galing ha. Mga ganyan ba? Pero na-miss ko na ma-meet ko ng personal. Aray nga, yun silang aray kasi puro na lang hingi. Pero anyway, sige lang. Pero gusto ko ma-meet ng personal kasi wala eh. 2018 kami nababa si Mrs. kasi may kasalan din sa amin sa isang parte namin. So imagine, 2018 bago nag-COVID. Pagkatapos ng COVID, hindi pa nalampasan, hindi kami na-uwi, hindi na nabalik. 2018. Oh, wow. Na-miss. Pero natural, kakaiba ng miss ngayon kasi yung pagpunta ko sa Italy, yung buwan na ng sulat. Ngayon, mayroon na tayong cellphone, mayroon tayong video call. Doon talaga buwan na ng sulat makarating. Ako talaga. Nakita namin yung kaibahan na yun. Uso pa yung sulat at yung tawagan ng malaking cellphone. Nakita mo yung malaking cellphone? O may cellphone na noon, pero ang mahal ng bayad. Kasi pag maubos ang card mo, ubos na. Dali, bilis, ubos. Ako talaga, grabing development. So, wow. So, hindi na masyado yung mayroon kaming mga pa na malayo na masyado. Mabuti na lang. Pero miss ko yung karagatan, yung archipelago natin, natural dito sa Italy, hindi man tayo palagi nakaligo ng dagat kasi ang pagligo ng dagat ito, tuwing summer lang. Diyan sa Pilipinas, malapit kami sa dagat. Halos linggo-linggo nandiyan sa dagat. Kakaiba, no? Wow. Bro, uwi na bro. Yun ang tanong. Yun ang tanong, Sister Kailan. So, kita mo Ay, na? buhay. Kita pa na bro? 2019 pa yan kayo na. hindi ka mo umuwi. At least kasi nandiyan kayo mag-asawa, kung may anak pa kayo, na lumilipas yung panahon, hindi ganoon ka kasi andyan yung pamilya, yung first family mo. Oo. Pero kung isa ka lang dyan, mag-ina mo'y nasa dito, Pinas, talagang homesick ang aabutin. Baka taon-taon uuwi kayo. Yan. Tapos, Pero nandiyan ang tapos, mga apo din namin kasi si Mrs. may dalawa naman. May tatlo ng anak si Mrs. Tatlong apo namin. tapos may mga ganito tayong activities, malaking tulong. O di ba yung mga ganitong prayer meetings. Yan, maganda yan, sister. Na nag-abutan tayo ng mga hinaing sa Diyos. Ang Diyos lang po nagkukunik. Ang maganda lang ito kasi ang Diyos talaga nagkukunik sa atin. Talaga, no? Tama po. Ito po yung choice natin. Nung una pa ako nag-abroad, tatawag pa sa kapitbahay yung kapa-schedule para makatawag lamang sa malaking telepono. Nung nasa Korea. Schedule pa yun schedule pa. Kung paano makakatawag, kanong oras, anong araw, tatawag. Makikipara sa kapitbahay. Amen. Matindi yun ang experience natin noon. Malaking telepono, tapos maubos agad magbayad. Kami nga po, inabot namin yung voice tape. Yun ang ipapadala sa uuwi. Voice tape, tapos i-play sa yung cartridge. Yung cartridge. Yun. Makikinig naman kami lahat, nakanganga kami sa sa player. Talaga Kakaiba na talaga. Maganda ang development sa technology. Maganda. Pero ang ganda lang, mas maganda kung talagang magkapari-pareho sana yung bansa natin. Talaga. Hirap. Ay, senyor. Sige lang mga kapatid.
mayroong husto o wastong panahon para sa lahat na iyan. Nagkaabutan na nga tayo ngayon eh. Okay. So salamat sa lahat ng pakiramdaman, no? Pakirinigan, lalo sa Ebanghelyo po. Natututo tayo. Okay, maraming salamat, sister. Brothers. Maraming salamat po, Brother Ike. Thank you Salamat. po, Brother Ike. Marami tayong napag-usapan ngayon. Sarap. Okay na po ba? Sister Evelyn, okay na po ba? Sige po, pwede na po, Sister Violi. Okay na po. Marami na po tayong natutunan. Pwede po magbigay na announcement. Yes, opo, sige po. Sige po. Tuloy daw po, sabi po ni Sister Violeta, yung inyong face-to-face sa Santa Rita Cassia, tuloy po. Hanggat maaari daw po, kailangan alas 4, ando doon na po kayo. Salamat po. Good night na po ako. Salamat po, Sister Susana. Salamat din po, Brother Ike. The rich man turned